Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Biyernes, May 17, 2024. Diretsahang usapan sa mahahalagang isyu sa bansa, kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po si Nina Corpus. Secretary Arnel, kasama ko po ngayon ang Assistant Secretary ng Department of Agriculture. Mula po sa Department of Agriculture, ako po si Assistant Secretary Arnel de Mesa. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas. Ngayon, sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng isang tourist area o TRA sa Barangay Saud, Pagudpud, Ilocos Norte. Ito ang kauna-unahang TRA na binuksan sa publiko sa Northern Luzon na target tanggapin ang mga turistang bumibisita sa Saud Beach, gayon din sa kalapit na tourist attraction sa lugar. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang inisyatibang ito sa layuning maisulong ang Pilipinas bilang tourism powerhouse sa Asia. Ginagawa na anya ng pamahalaan ang mga hakbang para mapadali ang pagbabiyahe sa bansa na makatulong sa pagdami ng bumibisitang turista. Ang TRA ay flagship project ng Department of Tourism na kabilang sa mga tinukoy na priority programs ni Pangulong Marcos Jr. para palakasin pa ang industriya. At syempre kasama ko nga si Asek Arnel ng Department of Agriculture. Asek Arnel, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, Nina. Magandang tanghali po sa lahat. Nakapunta ka na ba sa Pagudpud, Ilocos Norte? Yes, maraming beses na kasi yung wife ko taga Ilocos Norte, sa Badok. At talagang malapit yan sa Pagudpud. Yeah. At talagang nagpintas deta nga lugar ita Pagudpud. Malapit rin siya sa Bangi, windmills at saka yung lighthouse. So pag pumunta po kayo ng Saud Beach, which has like really nice sand, almost white din. Yeah, and walang masyadong tao. So pwede nyo puntahan yung mga karapit na mga towns like Burgos, Bangi, ayan, Pasukin, on the way na rin. So maganda na nabigyan tayo ng TRA dyan naman sa Northern Luzon. Alright, Asek, itong issue tungkol sa pag-reinstate ng Office of the Ombudsman sa 72 na tauhan ng NFA. No? Ano po ang detalye nito? Yes, Nina. Kinakatuwa namin, lalo na ni Secretary Chu Laurel Jr., ang pag-lift ng suspension nitong bago na 72 na warehousemen o yung bodegero natin. So sa nauna na 141 na nasuspende, meron ng nauna na 23 na na-lift plus itong 72. So ang total na niyan ay 95. Meron pang natitira na mga 46 na suspended. Ito yung magmula sa administrator, deputy administrator at ilang mga branch managers pa na naiiwan. At masaya kami dahil itong mga bodegero ay importante para yung mga nakasara pa na mga bodega natin ay tuluyan na mabuksan at yung hindi pa nakakapamili ay masigurado natin na makapagserbisyo ng tuloy-tuloy ang National Food Authority. Alright, so ito po, just to be clear, ay mga bodegero. So meron pang 46 na suspended. Ano naman po ang mga posisyon nila? Ninya, ito yung kasama pa rito, yung si Administrator Bioco dati, yung ating Deputy Administrator na 2, at saka yung ating mga branch managers na natitira pa sa buong bansa. So all in all, mga 46 pa to na naiwan. Alright. Ito naman, Asek, sinabi ng NFA na kailangan ng 16.3 billion pesos sa susunod na taon. Para saan naman po ito? Ninya, bukod doon sa requirement natin na 9 billion pesos para sa NFA, doon sa pamimili nila ng palay, yung fresh at saka yung dry, almost 9 billion yan a year. Kinakailangan din niya na matugunan yung kinakailangan ng NFA para doon sa drying at saka yung milling capacity nila. Sa ngayon, ang kaya nilang i-dry is only about 31,000 metric tons as against doon sa more than 400,000 metric tons ng palay na kailangang tuyuin. So,
ngayong taon, meron na tayong 5 billion para rito sa ganitong mga klaseng pasilidad. So, kailangan natin ito talaga nadagdagan para masigurado na yung NFA can buy, lalo na yung mga sariwa, kasi yun yung kailangang matugunan agad for drying, lalo na pagdating ng tag-ulan, ngayong darating na wet season. Napaka-importante ng mga ganitong facilities para masigurado nga na hindi mo sisiraan ang ating farmers at hindi ma-depress yung presyo. Alright. Nanawagan din po ang DA sa mga mambabatas na suportahan ang extension ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ano po ito, ASEC? Ninya, ito yung bahagi ng Rice Tarification Law na magtatapos ngayong taon, yung effectivity. Yung RCEP, meron niyang 10 billion na pondo kada taon. Galing ito doon sa taripa na nakokolekta natin. Last year, ang nakolekta ng Bureau of Customs is almost 30 billion pesos, 29.97 billion to be exact. At automatic appropriation yung 10 billion na pakikinabangan ng ating mga magsasaka. Out of the 10 billion, 5 billion mapupunta sa mechanization through the PhilMec, 3 billion ay para sa inbred seeds na pinamamahalaan ng PhilRice, 1 billion bilang credit assistance sa mga magsasaka ng palay, through Land Bank at DBP, at 1 billion ay para naman sa mga pagsasanay nila. So dito sa gagawin na extension at amendment ng RTL, minumungkahi na gawing at least 15 billion na yung RCEP at yung excess collection naman ay gagamitin para rin sa irrigation, para sa Rice Farmers Financial Assistance. Ito yung 5,000 piso niya na pinamamahagi rin sa mga magsasaka na hindi tataas sa 2 hektare yung kanilang sinasaka. So, nagpapasalamat kami dito sa RTL, lalo na dito sa RCEP, dahil malaki na itulong nito. Tumaas almost by 7% yung ating naging performance ng rice sector simula nung maipasa ang RTL. At napakaganda nito para sa ating overall rice productivity. Okay, so from 10 billion, gusto nyong gawing 15 billion. Yun ang minumungkahi dahil malaki nga yung collection palagi natin every year. Alright. Ito, may tanong po tayo mula sa ating kasamahan sa media na si Belia Carriazo ng Philippine Star. Tungkol po ito dun sa climate change panel ni DA, na binuo po ni DA Secretary Laurel. No? Ano daw ang significance ito, lalo na at nakaamba ang La Nina at hindi pa naman matapos-tapos itong El Nino? Tama yan niya, napaka-importante nitong Special Order number 703 na pinirmahan ng ating kalihim, Secretary Chu Laurel Jr. Pinapalakas nito yung Climate Resiliency Agriculture Office natin para masigurado na yung mga climate action plan ay maisama sa budget at masigurado na ma-implement ito. So halimbawa na rito yung ating mga pagtulong, paglalagay ng mga interventions against El Nino. Ngayon, magkakaroon tayo ng La Nina, inaasahan yan 3rd and 4th quarter. At normally, mas malaking epekto ng La Nina kaysa sa El Nino. Kaya malaking bahagi ng ating pondo ay inilalaan para dun sa mitigation measures natin against climate change at magbuo ng plano o yung mga climate actions na tinatawag ang kagawaran in coordination with other agencies na nakatutok dito sa ating climate change. Hindi na natin maiwasan ito. Nandito na at yung ang El Nino, mas dumadalas yan. Normally, every 2 to 5 years ang frequency niyan. At ngayon, mas dumadalas at mas lumalakas. Alright. Sa ibang usapin naman po, ipinagdiriwang ang World Milk Day. Kailan po ba ito magaganap, ASEC? Yung ating World Milk Day ay ginaganap yan every June 1. Pinangunahan niya ng Food and Agriculture Organization. Ngayong taon ay gaganapin ito sa compound ng Bureau of Animal Industry. At May 31, maghapon po yan. At marami pong mga fresh milk at iba-ibang flavor na available po doon. So, iniimbitahan po natin na ating mga kababayan na pumunta po rito at matikman natin itong mga iba't ibang klase ng fresh milk na available. At natutuwa po kami na mataas na yung tinaas ng produksyon natin dahil dumami na yung ating mga alagang cattle at kambing na nagbibigay sa atin ng karagdagan na gatas. At inaasahan natin na tataas pa by at least 5% to 8% yung ating magiging milk production because of mga improvements sa herd
at improvements at pagdami ng ating mga inaalagaang dairy milk, dairy cattle at dairy goats. Saan po ba usually nanggagaling yung mga milk production natin sa bansa? Ang karamihan nito ay nasa dito sa Calabarzon area, sa Visayas at meron din dito sa Norte. 78% ng mga fresh milk ay nanggagaling sa mga baka o cattle at yung balanse naman ay sa mga kambing o yung tinatawag natin na dairy goat. So pinapa-improve natin yung lahi dahil gusto natin mas malaki yung nakukuhang gatas sa kada baka at kambing kasi medyo malayo pa yung ating productivity. Pero yan yung ginagawang action ngayon ng ating kagawaran. Kasi pag kinumpara mo sa cattle ng ibang bansa, parang ang papayat po nung saat. May kinalaman ba yon sa milk production? Yung kasing ating native na dairy ay hindi ganun kalaki yung milk production. Compare halimbawa sa New Zealand, Australia, talagang malalaki yung baka nila at mas magaling silang magbigay ng gatas kaysa dun sa atin. Kaya nagkakaroon tayo ng breeding program para ang nagiging issue lang doon, pag dinala naman sila dito, kailangan i-acclimatize pa natin sila. So yun yung nagiging problema. So kailangan ng breeding para masigurado na kaya nila mag-survive dito at makakapagbigay ng mas maraming gatas. So, yun yung ginagawa natin. Sa susunod, keso na. 'Di ba? Meron naman tayo mga puting keso. Yes, nagpo-produce din tayo ng kesong puti at ibang klase ng cheese. Lalo na yung cheese also. Yung goat cheese, masarap 'yon. Tsaka talaga medyo premium yung quality. Alright, maraming salamat Asek Arnel sa mga update na ibinahagi mo sa amin mula sa Department of Agriculture. Samantala, naging matagumpay ang ikalawang civilian supply mission ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea. Ayon sa grupo, kabilang sa kanilang mga nakamit sa misyon ang paglalayag ng 100 bangka sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Nakapaglagay din sila ng symbolic markers sa loob ng West Philippine Sea, EEZ, at nakapagbigay ng gasolina at food pack sa mahigit 600 Pilipinong mangingisda sa lugar. Binigyang diin din ng Atin Ito Coalition na nakamit ng misyon ang tagumpay nang makarating ang advance team ng grupo sa Panatag Shoal sa kabila ng pagharang ng mga barko ng China. Nagpasalamat naman ang grupo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na tumulong para matiyak ang kanilang ligtas na paglalayag at sa mga miyembro ng lokal and foreign media sa paghahayag ng storya ng kanilang misyon. Update sa kanilang poverty alleviation program sa ating alamin mula kay Secretary Larry Gadon, Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Secretary Gadon, magandang tanghali po and welcome to Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang tanghali din Ninya and Yusek Arnel Dumesa. Magandang tanghali po, Secretary Gadon. So unahin po natin, Sec, kumusta na po ang kahirapan ng ating bansa? May nakikita po ba tayong mga significant changes? At ilang porsyento po ngayon ang ibinaba ng poverty rate sa bansa kung ikukumpara po noong nakaraang taon? Malaking ibinaba ng poverty incidence kasi noong nakaraang taon ay meron pa tayong 24.7% of the poverty rate. Itong nakaraang itong taon na ito, itong present data or current data ay bumaba ito ng 23.4. So nabawasan ito ng 1.3% doon sa previous data. And this is translated into around 11 million families. Okay. Oo. Dahil na rin ito sa magandang programa ng Marcos administration. Napakarami ng mga nagawa ng Marcos administration like opening up the economy. Itinigil niya yung mga lockdown na kung saan ay milyon ang nawalan ng trabaho kaya nagkandahirap-hirap yung mga tao. The unreasonable restrictions before
IATF has led to a lot of job losses. And so, inopen ni Presidente Bongbong Marcos yung economy. And mako-confirm mo ito sa paglago ng ating GDP, which is the latest is 5.7%, which is the highest in Southeast Asia. And ang ating employment rate ay ang latest na data dyan ay umabot tayo ng 95.6%. No, from a very low, dahil nung time ng pandemic, hindi na natin alam no, kung gaano kababa ang employment rate. But ako, tansya ko siguro ron, kung mga 70 to 80% lang dahil na milyon yung nawala ng trabaho. So, fortunately, when President Bongbong Marcos opened up the economy, itong latest figure ng employment rate na 95.6 ay nakapagbigay ng maraming trabaho. And that is also the reason why the so-called self-rated hunger in its latest survey ay nabawasan din na malaki. Translated into 800,000 families ang naibangon natin dyan sa hunger, yung self-rated hunger. Kasi aside from the continuous programs on TUPAD and the other social protection programs of the government, ay nagkaroon pa ng panibagong project ang DSWD, yung tinatawag nating food stamps. So yung talagang mahirap na talagang dati hindi makabili ng pagkain, lahat naman sila ay nabibigyan ng assistance. And that is continuous up to now. And the President is working very hard on attracting investments so that we can create more jobs. Because the only way that you can solve poverty is by creating more jobs. And although, ang argument ng iba, if you will compare daw this first quarter of 2024 to last year's performance on attracting investments, medyo mababa ngayon compared to last year. Pero ganun pa rin yun. Meron pa rin. As long as merong dumadating, that is still a positive development. No? And siyempre may ups and downs yan. Pero ang importante, meron nang pumasok last year, meron ding pumasok ngayon. And continuously naman, may mga pledges naman dyan or mga commitments ng investments. So yun ang maganda. And I'm sure, pagka natuloy-tuloy yan, and I am very positive din, na pag natuloy-tuloy yan, ay dadami pa yung investments. Lalo pa, si Presidente Bongbong Marcos ay sinusolve yung mga problema na usually ay nirereklamo ng mga investors, ng mga foreign direct investments like power and electricity. Merong mga proyekto ngayon na inuumpisahan, pinaplano at inuumpisahan na mag-create ng panibagong source of energy. And ito yung mga packets na sa mga probinsya gagawin para pati investments ay mapunta rin sa mga probinsya. Napakaganda ng poverty alleviation program ng ating presidente. And in fact, the target is we are going to cut by half before the end of his term itong poverty incidents. And that is, I think, it is achievable. Secretary, bilang Presidential Advisor on Poverty Alleviation, ano po sa tingin nyo yung mga dekalidad pa na programa na dapat tutukan ng ating pamahalaan para po tuluyan ng maibaba yung poverty incidence or mapababa yung poverty rate ng ating bansa? Well, ganito yan eh. Noong sometime in 2012, the United Nations had an international convention to end poverty worldwide. And ang nangyari dyan ay itong China, they were able to solve the poverty 10 years ahead of the timeline given by the United Nations. And you know how they did it? By creating jobs.
creating jobs. Yun lang. So, dapat siguro ganun din ang ating magiging thrust dito. And in fact, hindi lamang ang China, even Vietnam, unti-unti na rin nasusolve yung kanilang poverty incidents kasi they are continuously attracting investments and create jobs, more jobs, so that they can alleviate their people from poverty. Dagdagan ko Yun lang lang talaga naman ang yun lang ang solusyon dyan. Yeah, Best tama po. example also is Singapore. Yes, po. Singapore, mas mahirap pa sa atin yan in the 60s. Yes. Pero ngayon, grabe ang unlad ng Singapore. Because they created a lot of jobs. Tama Yeah, po yun. yes. Sorry Ninya, tama po yun, Secretary. At natandaan ko yung huling report sa amin, malaki na yung ibinaba sa poverty, pero dapat tutukan rin po talaga yung ating mga magsasaka dahil mataas pa rin po yung poverty level Yes. dito. Oo. Yun po yung pakikipag-ugnayan namin po sa inyo talaga regarding these numbers. So kahit Well, na- actually, meron akong isang observation dyan sa farming, yung sa agriculture. Kasi kung mapupuna mo, talagang, I think you can confirm this, that the number of farmers are really waning. No? Alam ko kasi yung problema dyan, yung mga farmers mismo, pinapag-aral nila yung mga anak nila. At sinasabi, mag-aral kayo mabuti para makapag-abroad kayo, magtrabaho kayo. Huwag kayong gumaya sa amin Yes. na nandito lang sa lupain, ganyan. Ay di, pag napag-graduate yung mga anak, mag-abroad yan, magiging nurse yan, medtech, physical therapist, engineers, ganyan. Ang mangyayari niyan, pag kumikita na ng malaki, sila naman magsasabi, Tay, Nay, tumigil na kayo dyan sa pagbubukid. Ibenta Hindi nyo pa na yung lupa. ba sapat yung perang pinapadala ko sa inyo? Ibenta nyo na yan para magawang subdivision. Oh. On both ends, yung mismong farmers, ayaw nilang i-continue yung kanilang kabuhayan. Dahil kasi ayaw nila. Yung mga anak din, sinasabi, wag na kayong mag-farming. So, I think the government should create a program wherein people are encouraged to go into farming. And there are countries that are doing this. No? Pagka ikaw ay kumuha ng agriculture sa eskwelahan, libre ka lahat. May mga may incentives scholarship ka. ka. Opo. And pag nakagraduate ka, bibigyan ka ng lupa. And bibigyan ka ng puhunan. Dapat yung gano'n, I think May ganun ba we should tayo, come up. sir? Wala pa Yes, tayong gano'n. Actually ngayon, yung isa sa mga priority programs ng ating Pangulo, kasama na rin si Secretary Chu Laurel, ay yung ating pong kabataan. So yung mga youth programs natin on agriculture, marami na pong na-start na programa at ito po ngayon ang ating pinapalawak. Yeah, actually, I remember when I was a kid in a public school, I was studying in a public school in Mindoro. Required sa amin ang matuto Mag-planting, magtanim no? ng palay, mag-araro. Kasi yung school namin napakalaki, no? So meron kaming may mga farm plots kami doon sa sa school na kailangan naming matuto na mag-asada, no? At magtanim ng mga pechay, mga gulay. Alam niyo, ako dapat din, siguro sir, ibalik ganyan. yun, no? Sa probinsya rin ako, public school. It's not so much sa Lawag, about ganyan din. Oo, it's not so much about producing or harvesting a quantity that can be sold, but the fact that you are learning how to plant and you are inculcating in the minds of the youth that farming is good. Yes. Yun You ang, start them yeah. young, no? Yes, oo. Oo. Sana, siguro Then, DepEd wala. rin, masabihan yung DepEd na ilagay sa curriculum to appreciate yung Meron yan agriculture. dati. Yes. And nung panahon ni President Marcos Sr., talagang yan. Mandatory. Oo, talagang ginagawang programa yan. In fact, nakikita pa namin noon, may mga pictures pa the late President Ferdinand Marcos Sr., may mga pictures pa kami nakikita noon na siya mismo nagtatanim ng palay, mga ganyan. Diba? Ngayon, nawala lahat yan eh.
Wala po tayong nakikitang opisyal na nagtatanim ng palay. That would be siguro a gagawin niya ni si Arnel. pero si Asik Arnel, di ba farmer po kayo? Yeah. Ako din, I am proud to say that we are a family of farmers. Yes. We have tracts of land in Mindoro na kami mismo, we are taught by our parents na magtanim at yung mag-iik ng palay, yung ginagawa. Yes. Kasi wala ka ba yung mga stressors? Alright. Okay, so maganda pong suggestion yan at ma-revive muli itong kagustuhan ng ating mga kabataan, no? Na sana ay maging interesado lang sila sa farming, hindi lang puro call center agents. Yes. Kasi yung kanya rin po sa mga weavers, for example, yung ating weaving tradition, yung mga, let's say, the oldest living weaver in Ilocos Norte po, yung apo niya, noong una nagtatry yung iba sa kanila, yung mga apo or mga anak nila, they first try to do weaving and then eventually nagbangko na. So wala nang nagtutuloy po nung tradisyon. So sana nga po maibalik ito sa ating mga kabataan. Hindi ito tradition, it's about food security. Yes. Alright. Sir, paano naman po tutugunan ng pamahalaan dito naman sa access natin to healthcare and food, aside from the food stamps that you mentioned, and pati education ng ating mga kababayan? Well, ang education natin, totally free na ngayon, di ba? Mga public schools, no? From elementary to high school. And there are state colleges and universities which offer free tuition fees to the students. So, hindi na problema yan yung education. Kung meron mang problema sa education, it's about the quality of teaching, no? Or the updated modalities of teaching. And when it comes to healthcare, for the first time in the Marcos administration, first time nangyari, o first time na-implement, nagkaroon na tayo ng 100% implementation of the universal healthcare. So if you are a patient, you go to the hospital, you don't need to present a PhilHealth ID. Automatically covered ka. And not only that, aside from the 100% universal healthcare coverage, tumaas ang percentage ng coverage ng PhilHealth. It used to be 20%. Let's say you have a bill of 10,000. Ang babayaran mo na lang dati 20%, no? So that's ang i-discount sa iyo is 20% pala, no? So 2,000. So 8,000 na lang babayaran mo. Ngayon, aside from the fact na hindi nagtaas during the Marcos administration ang premium payments ng PhilHealth, no? Ay itinaas pa ang coverage to 30%. So napakaganda ng implementation ng healthcare under the BBM administration. Okay. Maraming salamat po, Secretary. Mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok po sa ating programa ngayon. Yeah, sana ang ating mga kababayan ay patuloy na suportahan ang Marcos administration sapagkat sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi niya, haka-haka lang nila yan. Pero ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga tao. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food, Jollibee, McDonald's, punong-puno. No? Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng kalsada, napakaraming mga bagong kotse, nakapaka-traffic. Anong ibig sabihin yan? Maraming nakakabili ng kotse, maraming nakakabili ng sasakyan, which means maganda ang ekonomiya. So yung mga nagsasabi na hindi maganda yung pamamalakad ng administrasyon, ano yan, mga dati nang naninira yan. Kaya huwag kayong maniwala sa kanila. Napakaganda ng pamamalakad ni President Bongbong Marcos at napakaganda ng ating tinatahak upang mapaganda ang kinabukasan ng ating bansa at ang kinabukasan ng ating mga susunod pang henerasyon. Alright, good luck sir. Maraming salamat po sa inyong oras, Secretary Larry Gadon, Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Maraming salamat. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
sa unang episode ng The Best of Pinoy Pawn Stars. Ay! Francis M. Ito may pirma? Yes. Yeah, that's me. Ay, ikaw to! Jersey ni King of Rap Francis M. May dalang kontrobersyal at nakakaantig na kwento. Kasi for 15 years na nahimik ako. I didn't say anything about me and my daughter. I know people will judge me, but we exist. What we had is real. Behind every sangla is a story. The Best of Pinoy Pawn Stars. Biyernes, alas 5:15 ng hapon. Dito lang sa inyong pambansang TV. PTV. In fact, what our environment is telling us. Our ecosystems are at risk. We need to understand behaviors and how people make decisions. And that's the only way we can effect change. We have large areas of promise. And if we can work together, then we can achieve what we call a resilient and inclusive development for all. Ito, ang in-person. Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Paghahanda para sa 2024 Paris Olympics at update sa mga Pilipinong atleta, ating alamin kasama si Tagaytay City Mayor Abraham Bambol Tolentino, ang Pangulo ng Philippine Olympic Committee. Mayor Tolentino, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asek and Nina. Yes po. Tanghali po sa inyo. Yes po, Mayor. Una po sa lahat, kumusta na po ang paghahanda ng Team Pilipinas para sa nalalapit na 2024 Paris Olympics? Mula po sa anong mga sports ang sasalihan ng ating bansa? Well, as of today, meron na po tayong 12 na nag-qualify. Okay? Yan, si Samantha, fencing, rowing, of course, EJ, 3 from gymnastics, and 3 from boxing, and again 3 from weightlifting. So, nag-aantay pa po tayo. We're expecting, God willing, we're still praying and expecting na madadagdagan pa for sure. And ang kutob ko ay mas marami pang madadagdag kaysa nag-qualify po. Doon po sa balak yung idagdag, sir, ano pa pong mga sports yung maaaring madagdag ng mga atleta natin para po sa Paris Olympics? Yeah, Nina, this coming end of the month and first week of June, meron pa pong last qualifying event for boxing. So may nakasalang po tayong 4, kahit medyo masikip, pero malalakas po yung pangbato natin doon. Meron pa pong golf. Pasok na po ang isa doon, hindi lang po ina-announce. So meron pang reserve na 2. Meron pong cycling, mountain bike, and BMX. Meron pa pong, ang pinakamarami po sa athletics, manggagaling. Doon po sa mga takbuhan, sa mga long jump. Aside from nag-qualify na kay EJ sa pole vault. Meron pa pong 2 sure na aquatics, swimming. So, skateboarding also, inaasahan po natin isa. At saka po judo, inaasahan po natin isa. So, pag pinotal nyo po yun, talagang more than 12 pa po ang baka pumasok halimbawa na may dagdag. So, with that, we'll be beating the Tokyo Olympics na 19 po yung atleta natin na nag-qualify. So, this will be one of the biggest since 1950s, 1956 Olympics. Okay, so that's good to know, no, sir, na sana more than 20 ang mapadala natin sa Paris Olympics. Correct. Alright, base po sa huling report, ang mga Pinoy athletes daw po na sasabak sa Paris Olympics ay magsasagawa ng kanilang mga pagsasanay sa METS Training Camp. Tuloy na din po ba ito at kailan naman po inaasahan ang pag-alis nila para po sa training na ito?
Tuloy po yan, ASEC, Nina. Matagal po namin pinagplanuhan yan since last year. Nag-scout po kami ng pwedeng saan mag-training camp. So, nakakuha po tayo 1 month before the games. Meron na po tayong venue. Nandun na po lahat. Sports lab, sports clinic, even lahat po ng kailangan, equipments. Kung ano po yung gagamitin equipment sa Olympics, sila rin po mag-procure. No? Parang naging programa po yun ng isang city sa France na nag-a-attract kung sino may gustong mag-training po doon. It was sponsored by, subsidized by La Moselle, but locally it's sponsored by some private stakeholders. So dito, kasama na rin po ang Philippine Sports Commission. So first time po natin magkakaroon ng training camp before Olympics. Nandun na po yung acclimatization, lahat, para masanay na lahat sa ano. Para ding agriculture yan, no? Para ding sa mga cattles natin. Kailangan masanay muna sa weather and everything. First time na po gagawin since 1924 na sumali po tayo. We are celebrating 100 years of participation in Olympics since 1924. No? Yun nga po yung na-research ko na kung nagkataon lang siguro na maaga dumating yung first Olympia natin noong 1924, si David Nepomuceno. He arrived in Paris, in France, 33 days. 1 week before Olympics, 33 days siya nag-travel by boat. Nagbangka po yun, papuntang Hong Kong, Manila, Hong Kong, then Hong Kong to Vietnam, then Vietnam to France, steamboat. So, number 1 po siya sa Asia. After his event, number 4 po siya. So, talagang hindi lang nakapag-practice. Up to yung layover o stopover ng barko, tsaka lang tumatakbo sa ground. Ganun po naging istorya. So ngayon, after 100 years, same. France din po ang venue. Meron po tayong training camp. Lahat po sila nandoon, and that will be a good preparation for all of their games. Mayor, sa lahat po ng mga sports na sasalihan ng ating mga Pinoy athletes, para po sa inyo, saan po nangunguna ang Team Pilipinas? Lahat po yan, yung mag-qualify lang, napakalaking karangalan or achievement ng qualify na. Pero yes, of course, realistically, malakas po tayo sa boxing, gymnastics, and of course, CEJ sa pole vault as being number 2 in the world. Dahil ilang taon na siyang number 2 in the world, hindi po nasisira yun. So, yun po ang mga podium hopefuls po natin. Mayor, may napili na po ba tayo kung sino ang magiging flag bearer ng Team Pilipinas sa opening ceremony ng Paris Olympics? Napakagaling ng ceremony niya. Meron na kaming naka-line up, pero hindi po sinasabi, dinidivulge until matapos po lahat yung qualifying. Kung sino magka-qualify. Kasi nakadepende rin po yan dun sa ibang magka-qualify. Dahil kailangan po yung flag bearer. Kasi of course, kasama rin sa delegation as qualified athletes. So, I think with that statement, meron ng clue ang ating pong mga kababayan. Mayor, on another topic naman po, hingi naman po kami ng update sa turismo ng inyong lungsod. Kumusta po ito ngayon sa kabila ng naidulot na init ng panahon ng El Nino? Well, hindi masyado kaming ganun kainit. Kaya maganda po yung pasok ng turista. Ang Tagaytay naman po kasi is a tourist-driven economy. Ang nagiging problema lang po namin, to tell you frankly, with our kasama nating government agency,
every time, why is it? Lahat na po, yun ang tanong sa akin ng mga mamamayan at saka ng mga stakeholders dito, especially the Tourism Council. Why is it every weekend naman, naglalabas naman to si Vivox ng alert or what? Nakaka-apekto po sa amin eh. Kahit hindi naman po, wala naman po epekto sa Tagaytay, mas pinapanood pa nga po ng turista, pero naglalayasan every time na may alert, sumingaw ng konti, etc. Ang hirap po magpabalik ng turista, etc. So, yun lang po ang aming panawagan din sa Vivox. Mayor, kumusta po yung... Pero maghinay-hinay naman dahil we are a tourist-driven economy. Ang dami po talaga ng turista, no? Hirap maka-recover. So, yun po ang aming saloobin sa issue nito. Actually, Mayor, ako, my family, personally, we love going to Tagaytay. We go there a lot when we can. Ang tinitiis po namin yung traffic, Mayor. Paano po ba maaayos yung traffic na yan para lalo pa na kaming ganahan na pumunta dyan po sa Tagaytay? Malapit na po. There are many bypasses na, new bypasses na nabuksan. So, kaya ko nga pong pumunta ng Alfonso na Subo without passing Tagaytay. Kaya kong pumunta sa eastern side, Highlands and other tourist areas without passing center. Meron na pong mga inopen na bypasses. So, talaga lang pong meron pang ginagawa na ongoing flyover kaya medyo na-affectuan ng traffic ng konti. Pero meron pong reroute roads yan. So, meron pa tayong inaantay na isang major highway, yung pong padugtong ng Calax going to Nasugbo. That will also boost and ease the traffic of Tagaytay. But of course, the more traffic, talagang hindi namin mapigilan ng dami ng taong pumupunta, whether it's for culinary or food tourism or sports tourism. So, talaga pong they love Tagaytay. Dahil malamig po, hanggang ngayon po, hindi naman po ganun kainitan. Malamig po at maganda po ang panahon. Kailan po matatapos, Mayor, yung flyover? I think it's a DPWH project. So, the target, of course, will be this year. This year, okay. Mayor, mensahe niyo na lang po para sa mga taga-suporta ng Team Pilipinas para sa darating na 2024 Paris Olympics. Well, of course, keep on supporting and keep on praying. Tagaytay is really a religious city. We have 90 plus seminaries and convents. So, pagdasal po natin ang ating mga atleta. Adagdagan pa yung pong mag-qualify. At of course, after that, maging successful naman yung ating pong campaign. Let's pray that we can beat the previous records in Tokyo Olympics. And God willing, with your help and support, we can deliver. And I'm confident of that. Yes po. Maraming salamat po sa inyong oras, Tagaytay City Mayor Abraham Bambol Tolentino, ang Pangulo ng Philippine Olympic Committee. Maraming salamat po at magandang tanghali. Road Safety Month naman ang ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Asek Domingo, magandang tanghali po. Asek Domingo. May technical problem tayo at Asek, nandyan po, na po ba kayo? Alright, pabalikan po natin si Asek Domingo maya-maya. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon. The Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament is here. And we heard you. To accommodate more players, Unity League is now open to younger gamers. So if you are a Filipino citizen, age 15 years old and above, and have never joined in any professional league, assemble your team and join now. Registration is still open for the National Capital Region, the Visayas, and Mindanao. The Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament.
Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Road Safety Month, ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Asik Domingo, magandang tanghali po. Hi, magandang tanghali, Nidia. Asik Domingo, kasama po natin si Asik Arnel ng Department of Agriculture. Magandang tanghali po, Asik Albert. Magandang tanghali, Asik Arnel. Good afternoon. Alright, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po ang Road Safety Month at ano ang connection dito ng DOH? Yes, Ninya, Asik Arnel, ang Road Safety Month, yan ay dineklara tuwing Mayo ng bawat taon sa pamamagitan ng Presidential Proclamation number 115A. Yung purpose ng Presidential Proclamation na yon ay to promote responsible road use by raising awareness of the health impact and economic costs of road accidents. Alam niyo, Asik Arnel, Ninya, no, sa buong mundo, yung sinasabing road traffic injuries, yun ang ikawalo sa pinakamataas na dahilan ng kamatayan. Mahigit kalahati, 54% ng mga road traffic deaths ay mga pedestrian, mga tumatawid sa kalye, mga nagbibisikleta at gumagamit ng mga motorsiklo. At 93% ng global deaths on the roads, no, yung mga namamatay sa kalye ay nangyayari sa mga low and middle income countries tulad ng Pilipinas. Daming namamatay worldwide, 1.35 million people sa kalye, kaya sa tinawag nga na road safety issue, no? And as many as 50 million others, 50 million ang nasusugatan. Karamihan dito mga bata, 5 to 14 years old, at mga teenagers to young adults, 15 to 29 years old. Sa Pilipinas, parang ganyan yung numero natin, no? Sa bansa natin, yung road traffic deaths noong 2011, 7,938 lang. Tumaas siya noong 2021, naging 11,096. At marami dito, Asik Arnel, parang tayo, mga lalaki, 84% ng ating mga kababayan na namamatay sa kalye ay mga kalalakihan. At ito ang pinakamataas na dahilan ng kamatayan sa mga bata sa Pilipinas. Ngayon, every year, on average, nasa mga 12,000, 12,000 na Pilipino ang namamatay dahil sa banggaan, dahil sa pagtawid na nasasagasaan, at ang mga gumagamit ng motorsiklo, bisikleta, at pati yung mga sumasakay sa tricycle. Ayan, lahat tayo mga vulnerable road users. Tama yun, Asik Albert. Actually, parang almost every day marami tayong nakikitang aksidente sa daan, lalo na pag lumalabas tayo ng mga probinsya. Kaugnay po ng Road Safety Month, Asik Albert, ano po ang vision o pananaw ng Department of Health sa road safety? Yes, Sec. Arnel, no, as the chair of the Interagency Technical Working Group on Active Transport, ang Department of Health, ang pananaw niya dapat is mag-improve, no, gumanda yung ating awareness, understanding at yung attitude ng ating mga kababayan tungo sa road safety. At para mas bumuti pa ang ating kalusugan sa pamamagitan ng tinatawag na active transport. Yun siguro, Sec. Arnel, sa kanina, magandang ipaliwanag natin ng konti, no, sa ating mga kababayan. Pag sinabing active transport, kung malapit naman, lalo na hindi naman masyadong mainit, no, kung may lilim, lakarin na lang natin. O kaya mas maganda kung meron tayong bisikleta. Actually, yung panahon ng pandemya, isa yan sa mga silver lining. Dumami yung mga nagbibisikleta, so mas maraming healthy, mas marami nakakaiwas sa traffic. Ang vision natin is actually a Philippine society with zero deaths on the road. Ano naman po ang mga hakbang ng DOH para mapalakas pa ang mga programa na may kinalaman sa road safety? Thank you, Ninya. No, sa ilalim ng 8-point action agenda ng Department of Health under Secretary Teodoro Herbosa, yung ikawalong priority action agenda ay yung pag-iwas sa sakit. O sa Ingles, ang Disease Prevention and Health Promotion. Meron tayong ginagamit na Philippine Road Safety Action Plan from 2023 to 2028. At meron tayong Interagency Technical Working Group on Active Transport.
yung ating Road Safety Action Plan na yan, layunin natin na pababain ng 35% ang mga bilang ng kamatayan o namamatay dahil sa road traffic injuries for 2028 sa pamamagitan ng road safety management, mas ligtas na mga kalye, mas ligtas na mga sasakyan, mas ligtas na paggamit sa ating mga road safety users, ng ating mga kababayan ng daanan, at mas mabilis na responde sa mga banggaan or yung tinatawag na post-crash response. ASEC Albert, ngayon pong Road Safety Month, ano po ang mga inilatag na activities ng Department of Health? Yeah, ASEC Arnel, actually, sobrang kasamahan namin dito ang DILG, no? At ating, of course, sa mga local government units. Kasi alam natin na, of course, sa mga national highways under national government control, in Metro Manila, sanay tayo, may MMDA tayo, no? Pero hindi lang naman tayo Metro Manila, nationwide tayo, no? Mas marami tayong kababayan na nasa mga ibang probinsya at mga syudad, mga municipalities. Nandiyan ang ating mga gobernador, mga mayor, at tayo ay naghahandog sa kanila nung tinatawag na playbook. Yung playbook, meron yung guidance ASEC na nandun yung mga, mga ordinansa, mga best practices, mga safety measures para mas paigtingin ang road safety sa kanilang mga lalawigan at mga syudad, lungsod. Sa ibang usapin naman po, ASEC, isinusulong sa Kamara ang pagpapanatili sa 4% na premium rate ng PhilHealth dahil sobra-sobrang raw po ang pondo nito. Ano po ang masasabi ng DOH dito? Yeah, so last May 8, I was part of a board meeting, PhilHealth Board, kung saan ang chairman ay si Secretary Herbosa at natandun din yung mga representante ng Department of Finance, Department of Social Welfare and Development, pati Labor, nandun sila, at yung mga ibang expert panel members. So matutal, pinakita ng Department of Finance yung estado ng mga pera ng PhilHealth. So nakita nga natin doon na actually yung dami ng pera ng PhilHealth, hindi naman siya at risk of being closed, far from it. In fact, maganda yung kanyang financial health. At dahil sa kagandahan ng financial health niya is ini-improve na nga yung sinasabing benefit delivery. Ngunit alam natin na hindi naman ganun kabilis, no? Yung pag-improve ng benefit delivery, it will take time. So in the meantime, ang sabi ng board at the time, mukhang kailangan pwede nating baguhin yung premium rate. Pero susunod tayo sa batas. Ngayon, nakalagay sa ating batas, sa Republic Act 11223, na dapat this coming 2025, maging 5% na, no, ng ating sweldo. Naku, tayong tatlo. Si Colonel saka Ninya, no? Yung ating sweldo, may income ceiling, tas minumultiplyan ng 5%, kalahati tayo nagbabayad, kalahating ating mga employers. So, sabi ngayon ni Kong Stella, at hindi lang ni Kong Stella Kimbo, pati yung mga ibang mga congressmen and women, at even sa Senado, may mga senador na rin na nagpanukala, na pwede nating baguhin yung premium rate o yung 5%. Baka naman, sabi nga ni Senator JV, gawin nating 4% na lang muna, tapos ang taas mas maliliit by 0.25% hanggang 2028. Si Kong Stella naman, yung proposal niya, gawin natin according to what is actuarially fair. Ipapakompute natin sa mga dalubhasa eksperto sa pagtingin sa mga financial statements at doon natin makikita, but not to go lower than 4%. Kami sa DOH, we support that as long as our benefits are going to be delivered. The answer is yes. And as long as we will have a sustainable health financing system in the future, and the answer is still yes. So this is a winning proposal. Gamit ng e-cigarettes o vape products, ano-ano po ang mga hakbang ng Department of Health para mabawasan ito? Right, no? Nakita natin na tumataas nga yung gumagamit ng vape. Nakakabahala nga sa amin dahil hindi lang basta-basta lahat, no? Yung mga bata. Ang dahil mga bata. And what's bothering us, as nilagay natin yan, or nilagay ng ibang sektor sa Republic Act 119, Siyempre, it is within
our duty as the health agency of the country to say na hindi kami actually agree sa batas na yan kahit kailangan naming sundin kasi law-abiding tayo, RA 11900. At ang nakalagay dyan, ang talagang dapat nagbabantay sa mga ganyan is ang ating DTI, kausap natin sila, at pati ang Philippine National Police. In particular, yung mga lugar na pinagbebentahan ng vape dapat hindi malapit sa mga eskwelahan. Dapat more than 100 meters yung distance. Nag-meeting kami kasamang PNP, Secretary Herbosa, then PNP General Acorda before he retired last March, pero na-endorse namin yung kanyang directives na dapat talaga may masampulan na dahil nakalagay naman sa batas kung saan bawal magbenta, siyon dapat bawal bentahan, pero ang daming matitigas ng ulo baka panahon ng sampulan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. At dahil bukas ay Saturday, another Health at Home Day. Marami na naman po kaming inihandang talakayan at tips para po sa healthier at happier lifestyle ng buong pamilya. Abangan niyo po ang Usapin na Show at plant-based healthy meals. Ilan lamang po yan sa mga tampok bukas sa Health at Home alas 7 ng umaga dito lang sa PTV. At ito rin po bukod sa Cervical Cancer Awareness Month, sineselebrate rin po ngayong darating na May 19 ang World Family Doctor Day. Kaya gusto po nating batiin ang lahat po ng mga miyembro ng Philippine Academy of Family Physicians. Happy World Family Doctor Day po sa inyo at good luck sa inyong mga activities sa temang Healthy Planet, Healthy People. Alright, at bago po tayo magtapos, meron pa tayong babatiin ng advance happy birthday ang ating masipag na SP na si Mark De La Cruz. Happy birthday sa iyo, Mark. Happy birthday, Mark. At ay walang picture. At dito na nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan ninyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Agriculture, ako po si ASEC Arnel de Mesa. Ako si Nina Corpus para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.